Chapter 1. Magtindog tang tanan ang may tiil. Wala kay tiil, magtindog. Only let your conduct be worthy of the gospel of Christ, so that whatever I come and see you are or absent, I may bear of your appears that you stand fast in one spirit, with one mind, striving together for the faith of the gospel, and not in any way terrified by your adversaries, which is then a proof of perdition, but of you salvation, and that from God. For to you he has been granted in behalf of Christ, not only to believe in Him, but also to suffer for His sake. Father God, salamat ng kapunana sa oportunidad na makapamati kami sa iyong mensahe. Give us wisdom and understanding, Lord, and the most of all, power to apply your word sa among mga kinabuhi. Salamat, Father God, in Jesus' name, Amen. Please sit down in the presence of the Lord. Atong tunaan, kinigitawag na to na the genuine believer in Christ. May kitag genuine, it means tinood, o may kitag tinood, real, o kanang kitawag to na dili na sa fake, kundi tinuoray gyud na mga magtutuo ni Kristo nining kapanahon karon. Matod sa verse 27 in chapter 1 sa Philippians, nang inyong mga pagkinabuhi angayan sa ebanghelyo ni Kristo, aron sa akong pag-abot makita nako o bisan wala ako, mabatian nako ang inyong mga kinabuhi na nagtindog na malig-on sa usa ka espiritu, usa ka hunahuna na nagapaningkamot para sa pagtuo sa ebanghelyo. Ang atong mensahe na gaingon is a genuine believers in Christ. Na naay mga marks, naay mga timailhan, naay mga ilhanan, naay mga proof o pamatuod na ang usa ka Kristohanon genuine. So mabala nato ang usa ka gulawan kung genuine na sa pinaagi sa kalayo. That's why ang kalayo sa mga pagsulay nagaabot sa matagtagsa sa pagsulay. Tinuoray ba ang ato ang gugma sa Ginoo? Kung ang sa karelasyon usab dili mapakita na tinuoray kung dili kini moaging trials o dili kini moaging mga kalisod kay unsaon nato na ipamatuod ng atong gugma labi na sa atong mga mahal sa kinabuhi o igsoon o mga unsa ba diha na naay duol na relasyon sa atoa kung dili mo aging mga pagsulay. The same usab sa ato ang pagkakristohano, dili lamang na nagasimba ta every Sunday and Wednesday. Every day sa atong kinabuhi from Monday to Sunday. So number one, kini mga Philippians believers giawhag ni Pablo sa pagkinabuhing matinud-anon diya sa ilahang pagtuo sa Ginoo. Naay mga marka. Number one is in verse 7. Kung tinuray ta na Kristohanon, una is we are living in harmony. So ginalikayan nato ang mga unsang butang na mahimong maguba ang atong ministry. Kung pwede pa lang ato ang takungan tong baba. Ato ang unahuna, atong pangandoy na dili ta mahimong hinungdan maguba ang usa ka plano. That's why ni Paul in verse 27 na dapat natay one and mind. In verse 27, I may hear of your appears that you stand fast in one spirit. Usa klase nga espiritu is humble, not a pride spirit, with one mind, striving together for the faith of the gospel. So nagapaningkamot ang Philippian believers. Sugo ni Paul na kailangan number one, makita ang marka sa tinuoray na magtutuo. First, living in harmony. Living in the harmonious life sa ang pangutana. Kapaningwa batana managkahiyo sa ang ato ang pagpangalagat. May mga time na daw against sa to ang atong mabatian. May mga time na nindot kayo istorya. May mga time na nindot kayo itubag. Pero ato na nahuna, kumutubag ta
pasimo samot ang kagubot. So kining mga tao na kinabuhi sa na gusto na ang panagiosa, muna sila ang mga gapaubos. Bisan pa dili tama ang mga accusation o mga butang na gi-accuse batok sa ilaha. At tungod, they are living in one mind and one spirit, pasagdaan lang nila na tamay-tamayan sila. Because they believe that God said, being judged is mine. Yun po that you stand in one spirit with me in one mind. So napatay sa kahuna-huna o sa ka-espiritu. So muna sa once na kitang inungdan na maguba mo sa kabulakaton sa ka-ministry, it means we are not a genuine believers. Di makita na naatay harmonious. So kaya nato ipaubos na itong pride, kaya nato tunlo ng atong mga garpo sa kinabuhi for the sake para matabanan ng uba. So muna sa living in harmonious life. So atong una dili na kailangan makilala jud ta. Atong una kailangan na i-appreciate batag binuhatan nato, batag liyok nato, kailangan jud palakpakan. So di na kailangan lunit. Ang ato lang, whatever we do it for the Lord. Ang gusto nato na makitaan sa uban ang bilis sa pagkinabuhing mapaubsan. Tungod na kasalalay dira ang marka sa tinuuray nga magtutuo. Number 1 is living in harmonious life. It means ang imong tinguha, imong ginabuhat na magkaiyosa. Maninguha ta, maningkamot ta sa tapang sa Ginoo na magkaiyosa ta. Makita nato sa ato ang mga ebidensya sa ato ang prosperity. Yes. Gamera ta pero nakahimot ta sa maong kasadya. Same time nakahatag ka sa among amon tugod na sa taganinguhatan na ma-confess dyan. Mga gamay nga mga problema, dahil yung mga problema, mga discouragement, wala ito i-entertain. Kaya kung i-entertain na ito mga discouragement, i-entertain na ito ang mga issue na walay kamatuguran, makaguba na sa panag-uban sa simbahan, panag-uban sa mga asawa, o sulod sa panimalay. Number 1 is living in a harmonious life. And verse 28 sa Philippians chapter 1, I'm not in a way terrified by your adversaries, which is to them a proof of perdition, but to you is salvation, that from God. The second marks of a genuine believers in Christ is trusting God's protection. So, isaliga pa nato ang protection sa Diyos sa matang adlaw. Muna ang marka sa mga taong tinuuray na nangalagad sa Ginoo. Dili maligaya na naatay mga preparation, dili maligaya na naatay mga ginaandam para di ka magkasakit, para sa to future. Pero bilang mga anak sa Ginoo, dapat pataasonon nato ang pagsalig sa protection sa Ginoo. Ingon ni Paul sa ilaha, not be terrified by your adversary. So, kinsa kani mga kaaway sa mga Philippian believers? It is human or spiritual being. Makita nato sa panahon sa mga taga-Pilip na po yung mga tao na against sa kinatuhuan, kinagunitan sa mga Philippine believers sa ilang mga pagpangalaga. This is na panahon karon. Daghang kayo ang mga sugwahing mga pagtulunan. So, ato himo ni mas depend our faith. So, when we must have a right knowledge sa Bible, right knowledge sa pulong sa Ginoo, o kailangan dito ni sabton ng ato ang mga ginabasa. So, ikaduha nga marks, trusting God's protection. And finally, in verse 29, for to you it has been granted on behalf of Christ, not only to believe in Him, but also to suffer for His sake. It means kining mga suffering, kining mga kalisdanan, kining mga pagsulay, usa sa kagitawag nato na opportunity granted to usa ka pribilehiyo na di dapat nato sakito ng atong buot. Grabe mga pagsulay, muna nga pulan, muna problema. It is our ato na ng mind naga-visualize na. But the truth is, even sa Bible, it is being granted in the behalf of Christ.
Kini nga suffering, it means you are a Christian. You are persecuted. Dili suffering na wakay bugas. Dili suffering na nagsakit ka. This is suffering being a Christian. Na ginasultin kag sakit tungod sa imong pagsimba. Ginadagdaog ka, ginatamay ka, ginakatawaan ka tungod kay ginagunitan nimo ang imong pagtudiya sa Ginoo. That is granted according sa Bible. That not only to believe but also to suffer. Ano mag-suffer kanang gusto ka maghimo sa ginahimo sa uban? It's a suffering of your emotion, di ba? Uban, grabe na. Kanang yano lang mga saba, yano lang mamalikas, pero gusto nimo himo ang sab pero ginapugnan nimo. Tungod ka in the behalf of Christ. Dili lang mutuo ka na siya ang imong Ginoo, kundi mo suffer ka mga butang na di dapat pwede himuon nato na ginahimo nato kaniadto sa wala pa tayo relasyon sa Ginoo. Ikatulog nga marka sa usa ka tinuoray nga magtutuo diya ni Kristo. Third is following the Lord closely. So ang pangutana, nagasunod pa ta sa Ginoo nga tinuoray. Nagasunod pa ta sa iya kanang duulay gyud. Tanato ang sa panahon na gidakop si Jesus. Sunayo sa ka mga disciple gawas kay Peter na nagsunod sa Ginoo na sasabi sa betrayal na naay nagasunod sa tungod kay nakatapis lang sa ibirayan tapis. Si Pedro nagasunod na layo-layo sa Ginoo. Ipangutana pa gid siya. Kauban kanila tritan gidinay niya. It means sa itong pagpangalagan sa Ginoo, madirin na ito ang Ginoo, pinaagi sa ito ang dili tama nga kinabuhi. Always remember, the mark of genuine believers in Christ, following the Lord. Ginakabuhi na ito ang pulong sa Ginoo. Bisan pa katawanan ta, tamayon ta, tungod sa ato ang klase nga pagkinabuhi. It's not about religious, but to be lingkamot by the grace of God na mahimot ang godly. Kaya nga sa Romans 8:29, may transform in the image of His Son. Dili na sa grabe yun na mahimot ang santo. Kaya ingon sa Bible, we are saints in Christ. But atong gipaningkamutan sa tabang sa Ginoo, ikinabuhi ang Bible, ang pulong sa Ginoo. The living world dapat makitaan sa ito ang action. Usbo na ako, mga marka sa tinuoray nga magtutuo kay Kristo. Number 1, living in a harmonious life. Kinabuhi sa panaghiusa. Kadua, trusting God's protection always. And last, following the Lord closely.